Patria Filipina. Walang mga alipin kung walang paalipin. Isang payapang umaga sa Disyembre, naglalayag ang Vapor Tabo patungo sa Laguna. Nandoon ang mga mayayamang magiging bagong leader ng Laguna. Kaya't ngayon gusto nilang masolusyonan ang problemang kinakaharap nila ngayon. Bakit ba di mo pinapabilis ang takbo ng ako, Kapitan? Kung bibilisan pa baka sasagot tayo sa problema. Sa isang problemang madaling masolusyonan, palagayan ng mga palto ang mga tao na sa gilid ng ilog. Pero doon sa studio, nabuti naman ang plano. Ngunit kung lahat ng mga bayan ay mag-aalaga ng tao, and puro bakit wala mga ating makikita? Huh? Ang aking suggestion ay ang magkaroon ng tuwid na kanal mula sa bukana ng ilog patungo sa lawa upang magkaroon ng bagong daraanan ng tubig. Ang magkaroon ng bagong daraanan ng tubig. Malaki ang trabaho at nangangailangan ng malaking perang pagkukulit. Ganun ba? Hindi gamitin na lang ang mga bihag at bilanggo upang walang pera magastos. Kung hindi ay sapat ang mga taong bayan na magagawain. Ngayon ma'am, maaari niya umutong sa isang paghihimagsik. Hindi nga maghimagsik ang mga tao kung sila'y mahirapang mag-isip. Sa iyong palagay, Padisalve, ano ang papel ni Rafael kung ang bayan ay biglang magkakaroon ng paghihimagsik? Pilitang paggawa ay madalas na naging sanhi ng paghimagsik. Huwag kang magbahagi ng mga argumento na hindi kaugnay sa paksang pinag-usapan natin. Sigurado akong hindi magsasala ka para pagdating ng akademya hindi ka pastino. Matutupad naman po, Kapitan Basile. Ngunit kami lamang ay naghihintay ng opisyal na pahintulot. Nakausap na naman namin si Padre Irene. Tinirahan namin siya ng 2 kabayo at nangako naman siyang ipakilala kami sa Kapitan General. Ngunit tutol dyan si Padre Sibila. Hayaan natin siya. Kaya nga narito siya sa vapor ay upang makausap ang general na nasa Los Baños. Kahit nakuha ninyo ang pahintulot, saan kayo kukuha ng pundong gagamitin? Handa na po ang pondo. Bawat estudyante ay mag-aasal. Paano naman ang mga magtuturo? Tagalog sa mga raig na gamitin ang isa sa mga bahay upang gawing paralan. Kung tutusin, magandang panapalang yan. Hindi na wikang natin ang pag-aralan, kundi ang wikang Kastila. Diyan ay mukhang paurong ng ating pagkakas. Ganyan talaga ang ibang tao kasi kapag may magandang mungkahi, ang una nilang nakikita yung problema kaysa sa pakinabang. Gusto nila lahat ay madali at walang magbabago. Sa gani, totoo ba ang mga tao sa inyong lalawigan ay hindi makabili ng alahas dahil sa kanilang karalitaan? Hindi naman po bumibili kaya hindi naman kinakailangan. Ba't parang mainit ang ulo mo ngayon? Hindi ko rin alam. Parang may kakaiba sa taong yun. Hindi ako komportable. Saan ba kayo galing? Hindi niya nakita ang magagandang tarawih. Marami na akong nakita magandang tanawin. Gusto ko na ng alamat. Noon, ang malapad na bato malapit sa ilog ay pinaniniwala ang banal. Ngunit dumating ang mga tulisan at nawala ang kabanalan ng batong ito. Ang kapitan ng Vapor ay nagsimula sa paglalahad ng alamat tungkol sa malapad na bato. Maring may alam rin si Padre Florentino na alamat? Mayroon nga, sa alamat ni Doña Jeronima, noong isang babaeng pinangkuan ng kasal. Jeronima, aking pangako para sa iyo ay huwag mong kakalimutan na ikaw ang aking ihaharap sa altar at pakakasalan. Iya'y isang pangakong pananatilihin ko sa Nakalimutan naman ito ng lalaki at naging arsobispo.
Bilang katapatan sa pangako, nananatili si Doña Victorina sa kuweba na inihanda ng arzobispo. Nang matibag ang kuweba, ganon din ang alaala ni Doña Victorina at ang pangakong pinatupad. Di ba mas maganda kung sa kubierta? Di ba, Padre Salve? Ni San Nicolas, kung saan may isang Chinong inatake ng malaking buhaya, tinaob ito ang bangka. Ngunit ang Chinong ito ay nanalangin kay San Nicolas. Milagro, naging bato ang buhaya. Ang alamat na inyong sinasabi ay kagila-gilalas. Napakagandang ilatha. Kapitan, alam mo ba kung nasa napatay yung Guevara? Navarra o Ibarra ba yung pangalan? Oo nga, kapitan. Panaiwan pa kayong mga bakasyon. Anong nangyayari, Ginoong Simon? Bakit ka napalulula sa lawang ito kung ikaw ay sanay naman sa paglalakbay? Matagal na pinagbaguran sa Besang Talis ang isang butang dating masukal at walang may-ari. Sa kanyang sipag at taga, naging mabunga ang lupain at umudlan ang galingang kabutayan. Dahil sa kanyang kasipagan at pagiging ng mamamayan, siya ay naging kabeza di barangay at nakilala ng lahat bilang Kabesang Talis. Nangarap siyang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya, lalo na si Rubio. Lupang ito ay bunga ng aking pawis at pagod. Wala itong halaga noon, ngunit ginawa akong itong maunlad. Ngunit, dumating ang mga praile at inangkin ang lupang kanyang pinaghirapan. Sinabi ng mga praile na pag-aari raw ito ng simbahan at pinagbabayad si Kabesang Talis ng utang. Hindi ka ba magbabayad ng buwis? Bakit ako magbabayad sa lupang ako mismo naglinang? Hindi ko ito ibibigay! Habang lumalaki ang ad, lalo rin tinaasa ng mga praile ang hinihiling bayan. Tumanggi si Kabesang Talis, kaya nagsampa siya ng kaso. Pawis, dugo, init at tag-ulan. Lahat ay nadaanan ko na para sa lupang hindi ako nag-aani. Ako ang nangangalaga sa akin ng lupang iyan. Sa kabila ng kanyang katwiran, natalo siya dahil pinabura ng hukuman ang mga praile. Lalong sumama ang loob ni Kabesang Talis dahil sa kawalan ng katarungan. Anak, mag-ingat ka. Huwag mong hayaang manaig ang galit. Paano kung mananahimik kung inaagaw nila ang bunga ng aking mahihirap? Dahil sa matinding galit at pangamba, lagi na siyang may dalang baril upang bantayan ang kanyang bukid laban sa mga umaangking dipa. Una, nasawi ang buhay ng aking asawa at aming anak na si Lucia. Napilitan pa mag-gwardya sibil ang anak kong si Tano. At ngayon kinuha niyo pa ang aking inaaning lupa. Kaya kami ng kalbaryong dumarating sa aking buhay. Kailangan nating maligtas si Ama. Ibebenta ko ang aking mga alahas kung kinakailangan. Ngunit, hindi niya isinama ang agnos na bigay sa kanya ni Basilio. Kahit alam niyang sapat ang salaping makukuha kung ibebenta niya ito, di niyang gustong gawin sapagkat iyon ang tanging sumisimbolo ng kanilang pagmamahalan. Sa kabila nito, kulang pa rin ang kanilang salita. Hindi ko may pagbibili ang agnos na bigay ni Basilio. Ngunit, kung kailangan kong magsilbi bilang katulong upang mailigtas si Ama, handa kong gawin iyon. Kung may nilbihan ka ng mabuti, tutulungan kita magkakaroon ng kabubuti. Nagpatuloy ang pagdurusa ng pamilya ni Kabesang Talis. Hindi man sila nawalan ng pag-asa, nananatili pa rin mailap ang katarungan kanilang hinahanap. Manong, bilisan po natin.
Kailangan kong makarating sa San Diego bago sumapit ang Pasko. Opo, ngunit baka matagalan po tayo dahil sa mga gwardyang sibil. Tumigil kayo. Nasaan ang inyong sidula? Ang sedula? Naiwan ko po. Ewan, alam mo bawal ang mga karwaheng walang sidula. Tama na po. Sa kabila ng masasakit na palo, nagpatuloy ang kutsero. Pasensya na po. Medyo matatagalan ang iyong pagdating sa iyong datingan. May nagposisyon pa kasi. Sige po, Manong. Napaisip siya na baka matatagalan pa siya dahil sa kaligtaan sa oras di inaasahan ni Basilio na siya ay makapagmuni-muni. Nang namatay ang kanyang ina, nilisan niya ang San Diego upang magpaalila at makapag-aral sa Manila, ngunit maraming beses siyang nabigo. Mabuti na lamang at natagpuan niya si Kapitan Tiago na taga San Diego rin. Kinuha siyang utusan at kinayagang makapag-aral sa San Juan de Letra. Sa kapila na pang-aalipusta ng ibang tao sa kanyang payak na pananamit, nagtapos siya ng markang sobra salyante at mga medalya. So, Diyos ko! Bakit wala kang ilaw sa kalesa? Di mo ba alam ang batas? Nakalimutan naman. Tama na. Tatahimik ka! Dadalhin kita sa presinto! Kaawa-awang Manong. Hindi ko sasayangin ibang oras. Maglalakad na lang ako. Narinig ni Basilio ang ripeke ng kampana para si Misa de Gallo. Palihim siyang nanaog ng bahay at tumungo sa gubat. Nasa paanan ito ng malaking puno ng balete. Habang nasa puntod, naalala ni Basilio ang kanyang mga napagdaanang hirap sa mga nagdaang panahon. Ina, halos 13 taon na po ang nakalipas. Simula noong ikay mawala ng buhay sa aking gandungan. Malapit na po akong makapagtapos ng kolehiyo sa medisina. Ngunit ramdam ko po ang pagupit ng tadhana sa mga taong pinahahalagahan ko. 2 buwan na lamang. Matatapos ko na ang medisina. Sa wakas, magiging ganap na akong doktor. Akala ko ay may ligtas ko na huli sa kahirapan. Ngunit bakit ganito ang sumalubong sa akin? Paalis na sana sa gubat si Basilio nang makarinig siya ng kaluskos ng mga dahon at yabag ng mga paang papalpit. Agad siyang nagtago sa likod ng malaking puno ng balet. Sa kanyang pagsilip, kanyang namukhaan ang isang taong matagal niya niyang kilala. Magandang gabi po. Mukhang pagod na kayo. Maaari pa ba kayong tulungan, Ginoo? At sino ka? Bakit nandito ka sa lugar na ito? Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo sasaktan. 13 taon nang nakalibing ang aking ina sa paanan ng punong ito. Dumalaw lamang ako sa kanyang puntod. Sandaling pinagmasdan ni Simon si Basilio. Unti-unti niyang Kung ibinaba gayon, ang kamay. ikaw mo bang anak ni Sisa? Opo, ako po si Basilio. Kilala mo ba ako? Hindi po. Kilala ko lamang kayo bilang Simon, isang mayamang mag-aalahas. Alam mo ba ang aking totoong pangalan? Ako si Crisostomo Ibarra. Isinalaysay ni Simon kay Basilio ang kanyang naging buhay sa Naglagalag ako at nagsikap upang makaipon ng maraming salapi para sa aking layon. Basilio, isa kang kabataan na may pinag-aralan. Kailangan ng bayan ang mga taong tulad mo. Sumama ka sa aking layunin upang wakasan ang sistemang nagpapabulok sa ating bansa. Nakituloy ang mag-aalahas na si Simon sa bahay ni Cabezang Tales. Kahit na may pinagdadaanan, kanya pa ding pinagpatuloy ang mang-aalahas sa bahay. Sa bahay, maraming mga tao ang dumako at nagkakandara pang bumili ng alahas. Kayo, wala ba kayo may pagbibili? Agnos ni Maria Clara. Iyon ang Agnos na Madrillante at Esmeralda. Ibig ko ang pagkakayari. Magkano po ninyo ipagbibili ito? Nagkamot ng ulo si Cabezang Tales na hindi malaman ang gagawin. Kung ako'y pahintulan ninyo, pumunta ako sa bayan upang isang gunit ang aking anak. Babalik ako bago dumilim.
Ngunit habang paalis si Kabesang Tales, natanaw niya ang praileng tagapangasiwas sa kanyang lupa at ang bagong may-ari. Ang galit na kanyang nararamdaman ay di na niya kayang mapigilan. Kagising ni Simon galing sa idlip. Kanyang naramdaman na ang kanyang revolver ay wala na. Ngunit may liham sa kanyang gilid. Ipagpatawad po ninyo, Ginoong Simon, na pagnanakawan ko kayo sa sarili kong bahay. Kapalit ng inyong revolver ay iniwan ko ang Agnos na alam kong labis niyong ninanais. Pangangailangan at matinding galit ang nagudyok sa akin na gawin ito. Umalis na ako upang sumapi sa mga tulisan sa kagubatan. At sa wakas, nahanap ko rin na aking hinahanap. Bakit ba tayo natutulog? Alamin mo ang leksyon! O ikaw, Juanito, Ano ang itinuturing tunay na salamin? Ang nasa ibabaw o nasa likod? Ito! Aray! Napakahayop mo. Pakialamero! Ligtas mo ang iyong sarili. Distingo, pare. Anong distingo, distingas? Walang distingo dito. Sagutin mo ako. Tama o mali? Ano ba ang pangalan niyo? Placido, padre. Yung Placido Penitente. Lalong mabuti itawag ko sa iyo. Placido Gulong. Ngunit, kailangan kita bigyan ng parusos na iyong pagbibigtang pagbibulong. Placido, may 15 liban ka sa Placido. Isang marka na lang at maguhura ka sa talaan ko. Ayun naman pala, may 25 liban ka. 25 ko. Sa lahat ng mga estudyante, isa sa mga hindi sumasang-ayon sa Kaakademya ng Wikang Kastila ay si Pekson. Kanyang rinarasunan kung bakit hindi dapat ito ipapatupad. Mayroong sinabi si Sandoval na nakapagsigla sa kalooban ng mga kaklase kaya't kanilang sinabi, Magsaya tayo mga kaibigan. Panalo tayo. Kinakausap ko si Padre Erene kanina umaga. Dahil masipag si Don Custodio na ataasang magmungkahi ng solusyon at nasa kamay niyang kasulatan ngayon. Iminungkahi rin ni Macaraig ang tungkol sa suhestyon ni Padre Irene na para makumbinsi si Ginoong Pasta na kawanin ni Don Custodio. Kailangan nilang puntahan si Matea para naman makumbinsi si Don Custodio ay kailangan nilang puntahan si Pepay. Pag humihingi ka ng pagbabago, madali kang kumpento ang kalapan ng pamahalaan. Kung ganun ba, nangungulugan bang mas pinipili ng pamahalaan ang pagdududa kaysa makinig sa makatwirang kahilingan ng mga mamamayan? Makinig ka sa akin, tapusin mo ang medisina at magkaroon ka ng maayos na buhay. Huwag na kayong manghialam. Sa tamang panahon, kapag ikay matanda na, pasasalamatan mo ako. Ang puting buhok na makukuha ko pagtanda na hindi ko may tuturing-turing kung wala akong nagawa para sa aking kapwa. Sa Teatro de Variedades nagaganap ang isang operating Pranses na pinamagatang Le Cloche de Corneville. Dahil sa kasikatan nito, mabilis na naubos ang mga tiket dahil maraming tao ang gustong manonood. Ang mga estudyante ay pumaroon lamang para makakuha sa tugon ni Don Custodio. Ukol sa kanilang hinihiling na ipatupad ang Akademya ng Wikang Kastila. Ngunit, hindi dumalo ang kanilang inasahang tao. Sa halip, siya ay naghahatid ng isang liham na nakasulat ang kanyang kasagutan. Mga kasama, may kasagutan na tayo. Pinaprobahan ang ating hiniling. Ngunit, pinamalan ito ng mga Kastila. Amin ang mga kasama ko, wala na tayong dahilan para magdiwang ngayong gabi. Tawa sa labas, iyak sa puso. Iyan ang nararamdaman ng mga estudyante habang nagdidiwang sa Pansiteria Macanista. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagpunta. Alam ko nga hindi madali ang pinagdaanan natin.
Ngunit, naglagpasan po natin ito. At ang ating ipinagdiriwang at ang ating pagkakaisa ay para sa Akademya ng Wikang Kastila. Mabuhay! Habang sila ay nagdidiwang, di nila naiwasang ihalin tulad ang mga nakakataas sa mga pagkain na kakain. Sinabing si Don Custodio ay maihahalin tulad sa pansit lang. Si Padre Irene ay sa lumpia. Ang mga praile naman ay tortang alimango at ang pansit pisado ay ang bansa. Habang nagsasiyahan, nakita nila ang utusan ng Vice Rector. Gusto na ang lagay ni Kapitan Tiago. Dahil sa lasong afyan na nasa kanyang katawan, posibleng mamatay ang may sakit bukas o sa makalaw. Sa loob ng isang oras ay magsisimula na ang himagsikan. Kaya Basilio, ang iyong desisyon, ako ay iyong tutulungan para sa iyong kinabukasan o ang hindi mong pagtulong ang magiging rason ng iyong kamatayan. Aking kinabukasan o kamatayan? Ang bayan o ano na ba ang dapat kong gawin? Dahil sa ako ang namumuno, di ko maiiwan ang aking labanan. Inyong gibain ang pintuan ng Santa Clara at tuturin mo siya ang aking pinakamamahal. Si Maria Clara? Pero ikay huli na. Huling-huli na. Oh, patay na ko. Si Maria Clara. Kaninang alas 6. Namatay dahil sa depression. Imposible! Imposible! Hindi ito pwede. Aking mahal, siya ang rason ng lahat ng aking pinaghirapan. Hindi ko naman siya nakita. Putris ang universidad. Iyan ang nakasulat sa paskin na nakadikit sa dingding ng universidad. Si Basilio, nakakadating lang sa paaralan, ay walang kamalay-malay. Nakita ni Basilio si Isagani na nagpapasiglan ang loob ng mga estudyante. Kahit gustong maniwala si Basilio sa pinagsasabi ni Isagani, di niya ito magawa dahil sa huling pag-uusap nila ni Simon. Nandun ka ba sa pibing noong nakaraang gabi? Kailangan ko po kasing alagaan si Kapitan Tiago. Wala ka sa piging. Kahit na, ang maipapayo ko sa iyo'y pinutin ang lahat ng papel na makapalagay sa iyo sa panganib. Di pinakinggan ni Basilio ang profesor at sa halip ay pumunta kay Makaraig para makipag-usap. Ngunit imbis na pag-uusap ang naganap, sina Makaraig at Basilio ay dinala sa presinto para makulong. Narating kay Kapitan Tiago ang balitang na aaresto si Basilio. Si Basilio ay naaresto? Oo, Kapitan. Hindi ba't napakawalang hiya? Kay Rami nang nagawa ng batang iyon. Baka di na niya maisangba ang sarili sa kabilang buhay. Ngunit ikaw, Kapitan Tiago, mayroon ka pa rin tsansa. Ang pinakamabuti mong gawin para may salba ang iyong sarili sa kabilang buhay at mapunta sa langit ay ang iabuloy ang iyong kayamanan sa simbahan. Padre, bago ako mamatay, gusto kong aking kayamanan ibigay sa Papa at ang natitira na may ibibigay sa mga nangangailangang estudyante. Si Basilio na nabinanggo ay wala ng pamilya para tumabo sa kanya. Kaya't ang bigat na ito ay papunta kay Huli. Kanilang ginawa halos lahat ng pwedeng gawin. Pero sa kasamang palad, may isang solusyon lang. Go! Huli, meron akong alam ng isang paraan, pero baka hindi mo ito magugustuhan. Sa pag-uusap ni Huli at Padre Camora, naging malinaw ang isang bagay. Kailangan ng sakripisyo para makamit ang iyong gusto. At sa kaso ni Huli, ang kanyang dignidad ang dapat isakripisyo. Bakit ka lumalayo? Hindi naman kita sasaktan eh. Baka mas mabuti ni Basilio.
Kung meron na magpapakilala bilang Basilio, papasokin ninyo. Alam na ni Simon na titingnan ni Basilio ang pagtutubos bilang utang na loob. Kaya't sinamantala na ito ni Simon. 4 na buwan na ang nakalipas nung ako'y himukin ninyo sa inyong balak. Ngunit ako'y tumanggi. Nabilanggo ako marahil bilang isang kabayanan. At ngayon, nakalaya dahil sa inyo. Dahil Bisrina, dinamita. Sa pamamagitan nito, nadudurog ang mga ganid na nagtatago sa likod ng Diyos at pamahalaan. Ngayong gabi ay magkakaroon ng malaking piging at ang lamparang ito ay ilalagay sa gitna. Ng liwanag ang lahat ng dako, ngunit pagkaraan ng 20 minuto ay lamlam na ang liwanag. Kapag itinaas ang mitsa, puputok ang kapsula at sasabog ang granada kasabay ng silikainan. May sasakong-sakong pulbura sa bubong at sahig para walang makaligtas. Sinabi ni Simon ang plano at ang gagawin ni Basilio. Ano po ang sawikain ng daigdig sa kakilakilabot na pagpatay? Talapakan ng daigdig ang malakas at marahas. Gawin mong malinis ang kabuktutan at pupurihin ka ng higit ng magpakumbaba ng kabutihan. Sa gabi ng kasal ni Paulita at Juanito sa dating bahay ni Kapitan Tiago, nagtipon ang mga prayle at matataas na opisyal. Sa labas, balisa at nagdadalawang isip si Basilio, habang hinihintay ang pagsabog ng lamparang dinadala ni Simon. Nakita ni Basilio ang kaniyang kaibigan, si Isagani, na nakatitig sa bintana ng bahay upang tingnan si Paulita. Sigani, umayo ka na dito kung gusto mo pang mabuhay. Bakit? Sasabog na ang lampara sa anumang oras. Gusto ko lang makita si Paulita ng huling pagkakataon, Basilio. May dinamita sa loob. Mamatay ang lahat ng tao dyan. Umalis na tayo. Hindi po pwede! Nang malaman ni Isagani na nasa panganib ang buhay ni Paulita, mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay sa halip na tumakbo palayo. Padre Rene, pakiayos na lang para. Ang mitsa ng lampara ang magiging rason ng kanilang pagkamatay. Ngunit, bago pa man ito mag-epekto, biglang sumugod si Isagani. Inagaw ang lampara sa gitna ng gulat ng mga bisita at mabilis itong inahagis palabas sa bintana patungo sa ilog Pasig. Sinyo Simon, ano ang nangyayari sa inyo? Masama pa yung pakiramdam? Tatawag ko namang gagamot. Huwag na, Padre. Huli ng lahat. Walang gamot ang makapagpaligtas sa akin. Uminom ako ng lason. Bago man makarating ang Guardia Civil upang ako'y hulihin. Diyos ko, bakit mo ginawa iyon, Senyor Simon? Hindi ako payag na kalagkarin nila ako na buhay, Padre. Padre, makinig ka sa akin. Ako si Crisostomo Ibarra, ang lalaking tinuturi niyang tulisan, 13 taon na ang nakalipas. Bumalik ako sa bayan upang ako'y magigante at pagsakin ang pamalaan. Padre, bakit hindi ako pinagbigyan ng Diyos? Bakit pinalpak siya ang aking mga plano? Masama pa ang hanggarin ng kalayaan ng aking bayan. Ito, paano mapapalaya ang bayan? Kung ganito, paano mapapalaya ang bayan? Paano mawawala ang pagmamalabis? Sa pamamagitan ng pag-ibig, katarungan at kabutihan, ang kalayaan ay hindi nakukuha sa dulot ng patalim o sa mga pamamagitan ng kasamaan. Kapag ang bayan ay handa ng magtitiis at magsakripisyo para sa katotohanan, ibigay ng Diyos ang tunay na kalayaan. Patawarin ka ng Diyos, Senyor Simon. Naway matagpuan ang iyong kaluluwa ng kapayapaan.
Mamatay ka sa ilalim ng dagat kasama ng mga kasalanan at kabutihang pwedeng idulot ng iyong kayamanan. Pumanaw si Simon ng baon ng kanyang mga pangarap at paghihiganti. Kinuha ni Padre Florentino ang kaban na naglalaman ng napakalaking kayamanan ng mag-aalahas. Paalam, Jesus.